Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tao with evidence. Ako po, big surprise coming up. Oo mga kabibig, natalinghagaan ako ba sa post ni Miss Joey? Opo mga kabibig, grabe. Yung ano kasi ang post ni Miss Joey Kabibig, ito kasi kabibig, basahin ko talaga. Kasi it's all about interim release ni PRRD. Sabi ni Miss Joey De Viver, kilala naman natin siya, no? Ito ang sabi niya sa kanyang Facebook fan page, Inday and Aimee in The Hague. Elizabeth Zimmerman nandun din. Tapos, papunta si Baste. I think interim release is imminent. Sana po tumama ako. Nako, iting si Joey, nagpaparnig talaga mga kabibig, no? Well, kilala naman natin sila. Itong mga vlogger na ito, of course, meron itong mga mga contact sa mga reliable sources na makaramdam nila na, uy, malapit na. Nandun na si Senator Aimee Marcos, nakausap na niya si Nicholas Kaufman. Di ba, kabibig? And take note, di ba, napabalita na itong si Nicholas Kaufman ay nag-apply ng interim release para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong, baka few weeks from now, lalabas na si Pangulong Duterte. Masashock lang tayo. Excited ka, no? Ako din. Super excited tayo mga kabibig na sana makauwi na si Pangulong Duterte at mag-take oath na siya sa pagiging mayor sa Davao. Oh, ito ha. Ito talaga kabibig. Oh. By the way, may i-share akong video sa inyo kabibig ba na I don't know kung ano ang inyong reaction hinggil dito, pero usap-usapan na talaga tong interim release ni Pangulong Duterte. Sa mga happy dyan, kung gusto niyo magbigay na tip, yun ha. Hindi ito compulsory. Kung gusto niyo lang ito, bigyan natin tong ng reaction. At mga dilaw, lalong-lalo na yung, di ba, yung bayot sa Canada, na doon na mamamatay si dating Pangulong Duterte sa dahig habang nakakulong. Eh paano kung yung paniniwala nyo ay mali? Paano kung yung paniniwala namin ang tama? O di nakaigit na kayo? Kasi nga, question ni Kaufman yung jurisdiction ng ICC. At doon sa pag-question na yon, sinabi niya na palitan yung 3 judges. Kasi nga, yung 3 judges ay partial, hindi fair, hindi patas. Kasi nga, yung 3 judges na yon, yun ang tumanggap kay Duterte nung dumating siya sa dahig para i-legitimize yung pagkakidnap kay Pangulong Duterte sa Pilipinas. Pinagpaliwanag yung 3 judges ng president ng ICC. Yung isa, nag-decline na. Kasi sabi niya, part siya ng prosecution team na nag-imbestiga kay Duterte. Yung 2 naman, sabi nila na patas sila kasi iba naman daw yung question ngayon. Pero the fact na pinagpaliwanag sila, it means na mabigat-bigat yung motion na yun na i-final ni Attorney Kaufman. Ngayon, pumunta si Senator Aimee doon sa dahig. Siguro nagbigay yun ng deposition. Siguro nagbigay yun ng affidavit. Siguro nagbigay yun ng mga documents na nagsasabi na si Pangulong Duterte in fact was kidnapped in the Philippines and therefore the ICC has no legal jurisdiction. Paano kung katigan yan ng mga judges na maa-assign kung sakaling matanggal itong 3? Nako, yan na nga ang pinaka-big news mga kabibig. Sabi nila, yung pagpunta ni Senator Aimee Marcos is the real drama going on. Alam nyo kabibig, na-shock ako nitong si
Claire Castro. Kasi pinasasagot ng mga netizen si Claire Castro hinggil sa reaction ni attorney Nicholas Kaufman, mga kabibig. Yung reaction ni Nicholas Kaufman, kabibig, it's all about yung sinabi ni Nicholas Kaufman na ang totoong prosecutor sa kaso ni PRRD ay nasa palasyo. Oh. He is the person who threw the President Duterte over here in The Hague. He is the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Ito ay hindi ito statement, sagot ni Nicholas Kaufman last May 23. Nako, sumagot si Ate Claire. Alam niyo ba, kabibig, ko ano ang sagot ni Ate Claire? It's very apparent and obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. Wow, grabe si Attorney Claire, no? Talagang nilockdown niya si Attorney Kaufman. So it means si Attorney Kaufman, bobo, tanga, maniniwala sa mga tao. So ang kanyang research, ang kanyang pagbigay ng oras para mag-study sa kaso ni PRRD, dahil lang sa mga fake news peddlers? Wow! Sabi ng isang netizen, international lawyer versus local lawyer. Hindi ba nahiya si Claire Castro na ganito ang estilo niya sa pagsagot sa tanong? Di ba? Claire Castro, mas maraming experience itong si Nicholas Kaufman regarding international laws. Tapos, sabihin mo, surrounded by fake news peddlers. So, si Nicholas Kaufman kinuha lang ni BP Sara para maniwala sa mga fake news peddlers. So, ditipansahan ni Nicholas Kaufman si PRRD nang dahil lang sa mga fake news peddlers na nakuha yung impormasyon. Ganon na ba kakitid ang utak ni Claire Castro? Ganon ba kaya ang kanyang interpretasyon? Or it's her way of, romanticizing the issue, di ba? Ito pa ang sabi ni Claire Castro. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. He should focus on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Rumor ba? Kung napatunayan na niya at may dokumento na siyang hawak. Group effort, Senate hearing, remember Claire Castro? Ay nako, Claire Castro. Grabe yung sagot ni Claire. Let's continue, kabibig. Judges, o di nakaigit na naman kayo. Kaya huwag kayong pasiguro sa mga dal-dal-dal ninyo dahil kami na mga DDS, nagmamatsyag lang kami sa inyo. Pero yung totoo, sa puso namin at sa aming mga pananaw, malaki ang laban ng Pangulong Duterte para makauwi dito sa Pilipinas para mapatunayan na yung lahat ng sinasabi nyo ay mali. O paano yan? Ha? Paniwala ninyo laban sa paniwala namin. Anong mangyayari? Basta bayaran ang motor. Ina-embargo na. So yun, kabibig, ang komento ng isang vlogger. Sikat itong vlogger na ito. Sabi ni Joey sa kanyang post pa, kung ma-interim release si PRRD tapos hindi pa pauwiin ni BBM sa Pilipinas, papatunayan lang niya na hindi niya talaga deserve ang second chance na binigay sa pamilya niya. His son Sandro, Simon or Vinny will experience the puot of the Filipino people that they haven't seen before. Pero sabi dito, mga kabibig, Article 3, Section 6 of 1987 Constitution states, neither shall the right to travel be impaired except in the interests of national security, public safety, or public health as may be provided by law. Diba? So, Nako, his legacy today is a big testimony of the past history of the Philippines. Kawawa ang mga anak ni BBM kasi sila ang sasalo sa puot at galit ng mga Pilipino.
Maraming mga Pilipino ang di payag na di pabalikin si Taladigong, baka gusto lang sugurin sila sa palasyo o Malacanang ng taong bayan. Kung mangyayari yan, sabi ng isang netizen, diyan na maranasan at makikita kung paano magalit ang buong sambayanan. BBM, mag-isip kang mabuti. Uy, mga kabibig ba? Baka itong drama ni BBM na reconciliation ba? Baka ramdam niya na malapit na makakauwi si Pangulong Duterte. Uy, nakunik-kunik ko lang kabibig, no? Kasi gusto niya na na makipag-reconcile na siya, na maging okay na sila. Oo, pwede natin i-connect yan kabibig. Diba? Baka yan ang Oo, kasi bigla na siya nagpa-interview kay Katuning. Tapos natanong ni Katuning yung mga ganyan, mga scripted. Tapos sabi niya, willing naman ako makipag-reconcile. Ayoko ng galit, ayoko ng puot. Gusto ko lang na maging maayos ang Pilipinas. Wow. Diba? Sana makauwi ka na, Mr. President. Ito pa. Pero ito, in Jesus' name, ma'am, ito, noong Wednesday magkaroon ng interim release si PRRD. Nako, sana po. Praying hard for Tatay D. I miss his voice, yung pinagalitan tayo as a father. I'm praying for his good health and sound well-being. Sana makauwi ka na sa Davao, Tay. Huwag ka na magstay sa Manila, sa Luzon. Maglilitsyon daw siya kung makauwi sila Tandigong, sabi ni Arian Saicon. Kayo mga kabibig, ano ang inyong komento hinggil dito sa mga post ni Miss Joey na parang something is cooking, something will be coming up mga kapipig. Nako, yan lang po ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Kung happy ka sa ating vlog, may tip dyan. Hindi yan compulsory ha. At yung mga taong sabi, naku, ayaw ko na kakabibig kasi humihingi ng Gcash. Sinabi ko bang magbigay ka? Hindi naman, hindi yan compulsory. Kung happy ka, kung may extra blessings ka dyan, share. Oo mga bibig. Bye everyone. See you next time. Naku, excited ka kung study kong ako din. Ramdam ko mga bibig pa. Ramdam ko talaga. Pupunta si Baste. Naku, nandun na si Bibi Sara. Nandun na ang asawa ni Pangulong Duterte, ex-housewife pala. Nandun din si Amy Marcos. Nandun si Maharlika. Nandun si Robin Padilla. Iba ang impact mga kabibig. I feel something big surprise coming up. Diba? So maghintay-hintay lang tayo. Oo. Maghintay-hintay lang tayo. Baka magulat lang yung iba dyan na nagsasabi na si Pangulong Duterte ay hindi na makakauwi sa Pilipinas. Wow, ikaw na.